Magandang gabi sa inyo mga kababayan. Ako si Tito Ike at ngayon, isa na namang nakakakilabot na kwento ang ibabahagi ko sa inyo. Kwento ito ng isang ginang mula sa lungsod ng Muntinlupa. Isang kwento ng kababalaghan, lagim at aswang. Isang kwentong hinding-hindi niya makakalimutan. Ito ang kwento ni Aling Bebang. Taong 1978 noon, barangay poblasyon sa Muntinlupa. Isang tahimik na lugar. Ang mga bata naglalaro sa kalsada. Matatanda nagkukwentuhan sa harap ng sari-sari store. Isa sa mga kilalang residente rito si Aling Bebang, 52 taong gulang. May maliit na tindahan sa may kanto ng Ilaya Street. Isang hapon, habang nag-aayos si Aling Bebang ng paninda, nilapitan siya ni Aling. Tess, Aling Tess. Bebang, nawawala daw yung anak ni Mila. Aling Bebang. Ha? Kanina pa ba? Aling Tess. Kanina pang alas 5. Hindi pa umuuwi. Nag-aalala ang buong barangay. Naghanap sila buong gabi pero walang bakas ng bata. Kinabukasan, habang nagwawalis si Aling Bebang sa harap ng tindahan, may nakita siyang maliit na tsinelas sa bakanteng lote. May bahid ng dugo. Aling Bebang, natakot na takot. Diyos ko po, tsinelas to ni Carlo. Ipinakita niya ito kay Mila. Nag-iyakan ang buong pamilya. Mula noon, may mga kakaibang pangyayari na. Kalusko sa bubong tuwing madaling araw. Mga manok nawawala. May mga patay na alagang hayop. Aling Bebang. Parang may sumusunod sa akin pag madaling araw. Ramdam ko, may nagmamatyag. Kwento ng matatanda noon pa raw may aswang sa baryo. Isang babaeng matanda na lumilitaw tuwing kabilugan ng buwan. Si Aling Sebia, matandang manghihilot, ang nagkwento kay Aling Bebang. Aling Sebia, Bebang, matagal nang may gumagala dito. Noong bata pa ako, ganyan din. May nawawala tapos may patay na hayop. Huwag mong ipagwalang bahala yan. Nagkwento pa si Aling Sebia ng mga dating insidente. May batang nawawala, matanda raw ang kumuha, nilapa sa likod ng sagingan. Kinilabutan si Aling Bebang dahil sa sunod-sunod na insidente. Nagpasya ang barangay chairman na kumuha ng albularyo mula Cavite, si Mang Domeng. Pagdating niya, nag-ikot sa buong baryo. Naglagay ng buntot ng pagi, itim na kandila, at langis sa pinto ng bawat bahay. Mang Domeng, may nilalang dito, hindi basta hayop, aswang. At matagal na siyang nandito. Binigyan niya si Aling Bebang ng langis na nagbubula kapag may aswang malapit. Mang Domeng, ipahid mo to sa pintuan mo. Kung magbubula, may aswang sa paligid. Dumating ang kabilugan ng buwan. Lahat ng bahay, nakakandado. Si Aling Bebang, kasama ang asawa niyang si Mang Lino, ay nagdasal. Habang naghahapunan, biglang namatay ang ilaw. Tumahimik ang buong baryo. Mang Lino. Ano yun? Brownout ba? Nang biglang may kaluskos sa bubong. Aling Bebang. Lino, may tao sa bubong. Kumuha ng kutsilyo si Mang Lino at lumabas. Si Aling Bebang, dumikit sa bintana. Sa liwanag ng buwan, may nakita siyang anino sa puno ng mangga. Maitim, mahaba ang buhok, mapupulang mata. Aling Bebang. Ay Diyos ko po, aswang! Biglang bumukas ang pinto ng tindahan. May malamig na hangin. Tumingin si Aling Bebang sa sahig. Nagbubula ang langis sa pintuan. Aling Bebang. Nandito siya! Isang matandang babae, may mahabang buhok, mapuputla ang balat, ang biglang sumulpot sa bintana. Nagsisigaw si Aling Bebang. Tulong! May aswang! Nagdatingan ang mga kapitbahay, dala ang buntot ng pagi at asin. Tinaboy ang nilalang. Nang tamaan ng asin, nagliyab ito at naglaho sa dilim. Kinabukasan, natagpuan sa ilog ang katawan ni Carlo. Wala nang buhay. Ipinatawag ang buong barangay. Nagdesisyon ang mga residente na paligiran ng asin ang buong paligid tuwing kabilugan ng buwan. Si Aling Bebang, hindi na muling nagbukas ng tindahan pagkagabi. Hindi na siya lumalabas ng bahay kapag hating gabi. Aling Bebang, hindi ko malilimutan ang itsura ng nilalang na yon.
Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin. Hanggang ngayon, kwento ni Aling Bebang, tuwing kabilugan ng buwan, naririnig pa rin niya ang iyak ng sanggol sa tabi ng sagingan. Minsan daw, may aninong dumarapo sa bubong. Ito ang kwento ni Aling Bebang. Patunay na sa kabila ng syudad, may mga lihim pa ring nagkukubli sa dilim. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Dahil marami pa tayong mga kwento ng lagim, kababalaghan, at kababalaghan sa ating bayan. Ako si Tito Ike, at ito ang mga kwento ng lagim. Magandang gabi sa inyong lahat.